Dahil sa tulong ni Aslan ay naging madali para kay Malka na may ayos ang kanyang business permit para sa kanyang bubuksang butik. May mga kakilala kasi ito sa loob ng City Hall kaya naging mabilis ang proseso. Ito na rin ang nangasiwa para sa construction ng butik niya. Ito ang naghanap ng karpentero para sa mga partition na gagawin. Dahil doon kaya nitong mga nakaraang araw ay palagi silang nagkakasama at nagkikita. Hindi tuloy niya maiwasang dumepende. Pagdating naman sa mga ibebenta niyang damit ay hindi na niya pinayagang makailam ito. Kahit pa nagsabi itong may kakilala itong wholesaler, ang ginawa niya ay kinontak niya ang dati nilang mga kliyente. Sa kanilang textile company, maayos naman siyang pinakiharapan ng mga ito. Ang plano niya ay hindi lang siya sa mga damit magko-concentrate, kundi pati sa pang perfumery, handbags, jewelry at etc. Nang mga sumunod na araw ay naging abala na siya. Maghapon siyang nasa butik para masubaybayan ang ginagawa ng mga karpentero. Hindi naman pumapalya si Aslan sa pagtawag sa kanya para mangumusta. O di kaya kapag tapos na ito sa trabaho, ay sinusundo at inihahatid siya nito pa uwi. Dahil doon ay naging close silang dalawa, sa tuwing nagkakaproblema siya sa butik ay palaging ito ang tinatawagan niya. Nang masiguro nang naikandado na niya ang pinto sa harapan ng butik, ay naghanda na rin siya sa pag-alis. Sa backdoor siya dumaan kung saan papasok iyon sa Heraldo Building. Mula ron ay dadaan lang siya sa lobby para sa main entrance door siya lalabas. Namasyal muna siya sa gateway bago siya umuwi. Malapit na sa customer service nang mapansin niya ang nakatalikod na lalaki. Kung hindi siya nagkakamali ay sa Aslan iyon. Kausap nito ang isang receptionist. Nagtaka siya ano ang ginagawa nito noon. Nagkausap sila dahil tinawagan siya nito para kumustahin siya pero wala itong nabanggit na pupunta ito roon. Lalapitan na sana ito subalit may dalawang lalaking naka-executive suit ang naunang lumapit dito. Nahiya na siya kaya hindi niya nagawa pang lumapit dahil lalo pa nga at dumiretso na ang mga ito sa elevator. Nang puntahan siya ni Aslan sa butik kinabukasan ay nabanggit niya rito na nakita niya ito sa gateway. Halatang medyo nagtaka ito sa sinabi niya. What time? Pagkuway tanong nito. Ibinaba niya ang binabasang katalog at hinarap. Ito, past 6 na yata yun. Lalapisan sana kita pero nahiya naman ako. Nagkita pala kami ng kapatid ko kagabi. May inaasikaso kasi siya rito at kailangan din niyang bumalik sa Isabela kinagabihan. Paliwanag nito. Isabela, ulit niya. I trace my roots in Kawayan, Isabela, Queen. I was also born there. Umalis lang ako roon dahil medyo hindi kami nagkakaintindihan ni Daddy. He wanted to manipulate my life na ayaw kong mangyari. Sabi nito, nahimigan niya ang paglakip ng lungkot sa tinig nito. Alam mo bang sa palanan ako nagtago noon dahil sa stepmom ko? Hindi ba't malapit lang ang palanan sa Kawayan, Isabela? Sabi niya, sa ilang buwan niyang pamamulagi sa lugar na iyon, ay nakabisa na yata niyang mga bayang nakapalibot sa palanan. Isa na ron ang Kawayan, Isabela. Are you familiar with the Scanio family? Ang tanong nito. I've heard a bit about them. Ang sabi ng mga taga-palanan, very affluent daw ang pamilya Escanio. Most of them are politicians and businessmen. Ilang beses rin ako nagpunta sa Kawayan dahil doon ako bumibili ng mga gamit ko sa pagsusulat. Sa Escanio Mall, minsan ay naituro sa akin ni Manang Salud siya yung katiwala ni na Paula sa bahay nila sa Palanan. Naituro niya yung gobernador ng Isabela, si Senyor Geronimo Escanio. And bigla siyang natigilan at tapatitig sa mga mata ni Aslan. Napanganga siya sa kanyang napagtanto. Anak ka ba ni Governor Geronimo? Tanong niya rito. Tumango naman ito. Oh my God, hindi ba nagkita tayo nun pa man, Aslan, bago pa sa Bohol? Kaya pala naging pamilyar sa akin ang dahil mo nung nakita ko siya dahil sa mga mata niya. Yung mga mata niya ay katulad ng mga mata mo na una kong nasilayan nung tinulungan mo ko. And some of his profiles are like yours. Kung gano'n ay hindi talaga yung nakalimutan si Aslan dahil may mga instances na nagpapaalala ito sa kanya. Natabunan lang marahil ang kanyang memorya dahil sa mga naging problema niya noon kaya saglit na nawala ito sa isipan niya. Escanio sa SRR Assets. Lahat ng pamilya namin ay nagtataglay ng ganitong mga mata. They are like an oath but heavenly. Ang sabi nila ay magkakamukha rin daw kaming lahat at dahil dito, akala ni Daddy ay magkakapareho kami ng gusto sa buhay. Kaya ang gusto niya ay sumunod dun kami sa yapak niya. Tumutol ako. Sa halip na political science na siyang gusto niya, ay kumuha ako ng fine arts. I don't wanna be a politician. I want to stand on my own as an artist. Mahabang litanya nito. You want your own identity. Kaya ba nagbago ka ng looks
Alam mo ba na kaya hindi kita nakilala nung nasa Bohol tayo ay dahil napakalinis mong tingnan kumpara nung una tayong nagkita. Nitong mga nakaarang araw ay nagiging rag ka na naman. You have your long hair and bird back. Parang sinabi mo na dahil ayaw mo ng rad look, ayaw mo na rin sa akin. Sabi niya tila nasaktan niya ata sa sinabi niya. Kaagad naman siyang umiling. Naalala ko kasi yung mga bodyguard ni Mr. T na laging nakabuntot sa akin nun. Kapag nakakakita kasi ako ng mga rag looks tapos may mga balbas pa, feeling ko ay kontrabida at manyake sila. But I like you, Aslan. Promise and cross my heart. Pagkasabi niya ay ngitian niya ito ng matamis. Sinabi mo niyan ha, na gusto mo ako. Sunod-sunod na tumango siya. Walang bewian. Tila naniniguro pang sabi nito. Muli siyang tumang. Ang kulit mo naman. Kung ayaw ko sa'yo ay dapat hindi na ako sumasama sa'yo. And besides natigilan siya dahil napansin niyang waring may nakita siyang kumilyas slap na kapilyuhan sa mga mata nito. Ibinato niya rito ang hawak na magasin dahil iba ang pagkaintindi nito sa sinabi niya. Ikaw talaga kahit kailan ay niloloko mo ako. Tumatawa namang sinalo nito ang magasin at kapag kuwan ay sumiryosito. Alam mo ba, sabi ng pamilya ko ay ako ang black sheep sa amin. They don't understand me, lalo na si Daddy. Hinamon pa nga niya ako na dapat daw ay magtagumpay ako sa pinili kong profession bago ako umuwi sa amin. And did you accept it? It's a challenge for me kaya tinanggap ko. Kailangan kong panindigan yun dahil ayokong mapahiya. Ang mga lalaki talaga ayaw matapakan ng pagkalalaki sa isip-isip niya. So what kind of an achievement is that? Curious na tanong niya. Ngumiti ito ng makahulugan. I'm going to have my own painting exhibit one day, Queenie. At sigurado akong mapapaamo ko si Daddy. He will be proud of me. May katiyakang deklarasyon pa nito. Isang araw habang abala si Malka sa pagbibigay ng instruction sa isang karpentero, ay dumating si Ginger sa butik niya. Nagulat pa nga siya dahil ang pagkakaalam niya ay nasa honeymoon pa rin ito. Kailan pa kayo dumating ni Tens at nasaan siya? Iyon kaagad ang bungad niya pagkabigay nito sa kanya ng mga pasalubong. Kahapon lang kami dumating. Hindi na ako nakatawag dahil plano ko talagang bisitahin ka rito. Kay Paula ko nga nalaman itong butik mo. Nauna na si Ten sa Bohol dahil walang mag-aasikaso sa Hotel Sima. Pahayag nito. Maganda itong lugar na napili mo. Kailan ka pala magbubukas? Tanong nito habang iniikot ang mga mata sa paligid. Si Aslan ang nagrekomenda sa akin dito at baka next week na rin ako magbubukas. Si Aslan? Si Aslan Escanio. Nagsalubong ang mga kilay nito sa sinabi niya. Hindi ko alam na may kontak pala kayong dalawa. Akala ko isa kasal ko ang una at huli ninyong pagkikita. Nagpaliwanag naman si Rito at kwento na rin niya kung paano sila unang nagkakilala ni Aslan. Oh really? Bulalas nito. My God, Malka. Kung gano'n ay si Aslan ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang style mo sa pagsusulat. Naging heroic ang format mo kumpara sa mga dating ginagawa mo. You used to write a real life and heavy drama stories. Nagtaka nga ako nung nabasa ko ang mga libro mo. Way back 6 months ago and until now. Napipilan siya at nag-isip. Tama nga yata ang sinabi ni Ginger. Ngayon ay nasagot na ang matagal na niyang katanungan dahil sa bagay na iyon. Si Aslan nga ang dahilan kung bakit bigla siyang nagbago ng style sa pagsusulat. At ginawa ito sa kanya ang nagbigay ng inspirasyon sa kanya na magsulat ng heroic style na kwento. Nakangising pinagmasdan siya ni Ginger. Hindi tuloy niya napigilang hampasin ito sa braso. Alam niyang kapag ngising aso na naman ito, ay umaandar na naman ang terebling utak nito. Loka, huwag kang mag-isip ng ganyan dahil magkaibigan lang kaming dalawa. Wala naman akong sinabi. Ikaw ay napaka-defensive. Pero alam mo ba na maraming nagkakagustong writer kay Aslan kahit sa anggulo mo kasi tingnan ng lalaki. Ay napakagwapo. Idagdag mo pa ang pagiging magaling niyang artist. Nakaka-attract iyon, hindi ba? A plus factor. Ang dami tuloy na nagre-request na siyang illustrator para sa libro nila. Pagkukwento nito. Pero malay mo, baka isang araw ay kabilang ka sa mga writers na in love kay Aslan. Lalo pang at may communication kayong dalawa at lagi pa kayong nagkikita. Tapos magugulat na lang ako na ikakasal ka na sa kanya dahil in love din siya sa'yo. Inirapan niya ito. Iba na talaga ang utak mo, Ginger. Masyadong asubans. Palagi mong pinangungunahan ng isang bagay na hindi pa nangyayari. Well, almost 90% naman ay nagkakatotoo. Depensa nito. At sigurado ako na hindi ako kasali sa 90% na iyon. Tiningnan siya nito ng makahulugan na parang sinasabi nito kung sigurado ba talaga siya. Who knows, maaga pa naman para sabihin yan, hindi ba? Kung gusto mo, magpustahan pa tayo sa bandang huli ay, hep, umandar na naman ang pagiging tuso mo, Ginger. Natatawang sabad niya sa sinabi nito. Halika na nga at ililibre kita ng lunch.
Yaya niya rito para tumigil na ito. Araw ng linggo ay nasa bahay lang si Malka. Maghapon lang siyang nasa loob ng bahay at ibinubuhos niya ang kanyang panahon sa pagsusulat. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawang nobela nang katukin siya ni Manang Lita. Sinabi nito na dumating si Aslan. Nagtaka naman siya dahil wala siyang natatandaan na magkikita sila ngayon ng lalaki. Nang bumbasi ay hindi niya napigilan ang sariling lihim na kiligin nang makaharap niya ito. Paano naman ay bagong gupit at bagong ahit ito? Parang gustong-gusto niyang haplusin ang makinis na mukha nito. Lalong na-emphasize ang maiitim at malalalim na mga mata nito na kapag tumitig sa kanya ay tila nanunukso. Naka-formal dress ito at tila may importanteng lakad. Akmang hahaplusin niya ang mukha nito pero mabilis din niyang pinigilan ng sarili dahil nakaramdam siya ng pagkapahiya. Subalit nagulat siya nang hawakan ito ang kanyang kamay at dinalaam ngayon sa magkabilang pisngi nito. There you go, Queenie. I know you've been dreaming of holding me like this. Anito na halatang niloloko na naman siya. Sinimangutan niya ito at pasimpleng binawi niya ang kamay. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay naroon ang matinding pagkabog nang magdawp ang kanilang mga palad at mahawakan niya ang pisngi nito. Ikaw talaga, puro ka biro. Bakit masama ba ang ginawa ko? Ikaw nga ang dahilan kaya ako nagpagupit at nag-ahit. Nax, flattered naman yata ako sa sinabi mo. Pero wala naman akong maalala na sinabi kong magpagupit ka at mag-ahit ka. Wala kang ang sinabi pero naramdaman ko naman na ayaw mo nga ang raglock. At saka mas maganda rin ang ganito para sa susunod ay hindi mo nababawin yung sinabi mong you like me. Kaya hindatan pa siya nito para hindi ka rin magdadalawang isip na sumama sa akin na lumabas para kumain. Parang lumukso ang kanyang puso na sa narinig. Are you inviting me for a date? Yes, gusto sana kitang dalhin sa isa sa mga paborito kong resto. I know you will like the place. Kunwari ay nag-isip muna siya dahil gusto niyang ibitin ito. Paano kung hindi ako pumayag? Let's see. I will promise you a romantic candlelight dinner with a handsome man like me. A dinner date under a red lantern with free fortune telling. Sagot ko lahat kahit anong gusto mong kainin. Mag-take out ka pa kung gusto mo. Come on, Queen, say yes. Kapag sinabi mo namang dito tayo at si Manang Lita uli ang cook, ay pipilipitin ko ang leeg mo. Bakit ba nagre-reklamo ka na ba sa luto ni Manang Lita? Hindi naman, okay lang, dahil nakakalibre ako. Kaya naman mas gusto ko ang lutong resto kaysa sa labas na lang tayo kumain. Sige na nga, pero magpapalit muna ako. Pagkasabi niyon, ay mabilis na siyang umakyat sa taas. Noon lamang nalaman ni Malka na marami palang Chinese restaurants sa Banawi, Quezon City kung saan siya dinala ni Aslan. Nasa pintuan pa lang sila ay napansin na niyang kakaiba ang ambience sa paligid dahil sa mga red lanterns na nakasabit sa kisame ng mga Chinese figurines at jars. Carpeted at air-conditioned din iyon. Naalala tuloy niya ang sinabi ni Aslan kanina na candlelight dinner under the lantern. Ibig sabihin pala sa isang Chinese restaurant siya dadalhin ito. Nakaramdam niya ay magugustuhan niya ang pagkain roon. Pagpasok nila ay kaagad na may lumapit sa kanila na isang Chinese-looking na lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, ay nasa mid-40s na ang edad nito. Aslan, the bloody boy Valley. It's been a long time. Masayang nakipagpamay pa ito kay Aslan. Minsan mo pa akong tawagin yan. Ipapadeport na kita kay Michi. Pawirong sabi ni Aslan na tumatawa. Bahagya namang natigilan ang tinawag na Michi. Napatitig ito kay Aslan at pagkuha na ito naman ang tumawa. Aslan, ang tagal mo kasing hindi bumisita rito. Ang dami kong tinatapos na trabaho ngayon. Siya nga pala, si Malka. Pakilala nito sa kanya. Si Michi, siya ang manager nitong resto. I'm pleased to meet you, Malka. At sana ay magustuhan mo rito sa amin. Very warm na nakipagkamay si Michi sa kanya. Nagulat pa siya dahil hindi kaagad ito binitiwan ang kamay niya. Ah, you have a very nice fortune, young lady. A starship ride has been promised to you by the galactic wizard. Just hold on to this promise and you will be perfectly fine. Michi. Tumikhim si Aslan mula sa kanilang likuran. May nabanag siyang pagbabala sa mga mata nito habang nakatingin kay Michi. Baka dibdibin ni Malka ang sinabi mo. Napangiti naman ito. Dinala na sila ni Michi sa isang mesa na malapit sa bintana. Mula roon ay kitang-kita ang magandang ornamental garden ng restaurant. Pagkaupo nila ay kagad na may lumapit na waiter sa kanila at ibinigay ang menu. Nagpaalam na rin si Michi at inisikaso ang bagong dating din ng customer. Siguro madalas ka rito dahil kilala ka ng manager, pati yata ng mga staff. Pansin niya ay tinigil ang pag-ikot ng mga mata sa paligid.
This is one of my favorite places. Isa pa ay kaibigan namin ng kapatid ko, ang anak ng may-ari nitong resto. Classmate ko si Benny noon sa fine arts sa UST. Pero nasa ibang bansa na siya ngayon. We always dine here dahil sa mga pakulong ni Michi. He always read People's Palm at libre pa. Dahil dyan, kaya dinadayo itong restaurant. Nagkukwento ni habang binubuklat ang menu. Nagtaka naman siya dahil ginamit ni Aslan ang salitang others. Bakit? Hindi ka ba kasali ron sa mga hinuhulaan ni Michi? Tanong naman ito. Umiling ito. Nagpatuloy siya. Siguro hindi ka naniniwala sa hula. Sa akin kasi parang katuwaan lang. Nasa sa atin na rin kung paniniwalaan natin o hindi. Umiiwas lang ako na baka may masabi na naman si Michi na hindi ko magustuhan. Dahil minsan niya akong hinulaan na maghihiwalay raw kami ng girlfriend ko. At nagkatotoo nga. Kaya simula noon ay hindi na ako nakikipagkamay sa kanya dahil baka mabasa na hindi na kami magkakabati ni Daddy. Dinaloko na. Natatawang sabi nito. Habang nakikinig ay hindi niya maiwasang pansinin ang isang magandang karakter nito. Hindi kasi ito yung tipo ng tao na sobrang seryoso. Sabihin ng mabigat pa rin ang problema nito dahil hindi ito magkasundo at ang ama nito. Pero nagagawa pa itong tumawa at magbiro. Pero alam mo, maganda yung hula sa akin kanina, sabi ni Michi. A starship ride has been promised to me by the Galactic Wizard. I just have to hold on to this promise and I will be perfectly fine. Sa pagkakataong ay para siyang nangangarap. Sana pala ay tinanong ko kung magkakabalikan pa ba kami ni Daniel. Palang wala sa sariling sabi niya. Tumaas ang isang kilay ni Aslan. Daniel, ulit nito. My ex-boy, I mean boyfriend ko dahil wala naman kaming formal breakup ni Daniel. Bigla na lang kasi siyang nawala at hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Natoksa lang niya ang sariling nagkukwento. At umaasa ka pang magkakabalikan kayo. Kapag nagkita at nagkausap siguro uli kami, ay baka may posibilidad. Daniel is my first boyfriend, Aslan. May pagka-idealistic kasi akong tao. Gusto ko na kapag first boyfriend ko, ay dapat siya na rin ang huli. That's a wrong idea of love, Queenie. Wrong idea. Iiling-iling na komento nito. Tinawag na nito ang waiter para maka-order sila. Wala pang ilang minuto ay naserve na ang pagkain nila. Sa pagkakataong iyon ay napansin niyang hindi na ito masyadong umiimik. Pagkatapos nilang kumain ay lumapit si Michi sa kanila at ibinigay ang tig-isa nilang fortune cookies. Hope you both find your luck. Anito na kaagad ding nagpaalam. Excited na tinignan ni Malka ang nakalagay sa fortune cookies niya. A romance comes into your life this year in a very unusual way. Biglang pumasok sa isipan niya si Daniel. Hindi kaya ang lalaki ang tinutukoy niyon dahil parang may connection ito sa sinabi kanina ni Michi sa kanya. A starship ride has been promised to you by a galactic wizard. Just don't hold to his promise and you will be perfectly fine. Naalala niya nag-promise ito nun sa kanya na mamahalin siya nito habang buhay at hindi siya iiwan. Nang tingnan si Aslan ay natuklasin niyang titig na titig ito sa kanya. Parang pinag-aaralan nito ang kanyang kilos at binabasa ang kanyang isipan. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Hindi minsang ginagawa iyon ito sa kanya at kapag ganoon ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. What does your fortune say? Ikaw muna, sabi naman ito. Ibinigay niya yun dito at nang mabasa nito ay pumormal ito. Well, it seems to make like you are going to meet again your long-lost love, Daniel, in an unusual sort of way. Medyo may katigas ang sabi nito. Parang nabasa nito ang laman ng kanyang isipan kanina. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito. I'm just kidding, Malka. Huwag mo lang siseryosohin ang mga yan. Alam mo ba na pwede na namang ibang lalaki ang tinutukoy niya? Biglang bumagsak ang loob niya dahil may posibilidad na tama ito. So what about you, Aslan? Ano ang nasa fortune cookies mo? Simple lang ang sinabi at dahil sa sobrang kasimplihan ay hindi ko naintindihan. Kaagad na ibinulsa nito ang maliit na papel kung saan nakalagay roon ang fortune nito. Halata rito na wala itong interest na ipakita yan sa kanya. Aslan, I didn't know you were here. Sabay silang napating ni Aslan sa may-ari ng tinig na iyon. Rima, ani Aslan. Nakangiti ng matamis ang babaeng palapit sa kanilang mesa. I didn't know you were here either. Dagdag pa nito sabay tayo para humila sana ng silya para sa babae. Subalit mabilis na tumanggi ang huli. Hindi rin ako magtatagal dahil hinihintay ako ni Ujwal sa kotse. Nag-take out lang ako ng dinner dahil wala yatang naluto sa bahay. O may kasama ka pala. Hello, I'm Rima. Hindi nawawala ang iting sabi nito nang mapansin siya nito. Na-emphasize ang magandang mukha nito sa very friendly smile nito. Halatang ibang lahi ito. Pamilyar sa kanya ang pangalan nito dahil naalala niyang nabanggit ito ni Paula nang nasa Bohol sila.
Malka, this is Rima. Pagpapakilala ni Aslan sa kanila. Rima is a great painter and a very good friend of mine. Kamakailan lang ay nagkaroon siya ng successful painting exhibit sa Makati. Nakangiting dagdag nito. Halata sa tinig nito ang matinding pagmamalaki. Bigla siyang nakaramdam ng selos. Marahil ay dahil simula nung naging magkaibigan sila ni Aslan, ang buong atensyon nito ay nasa kanya. Pero hindi ka man lang bumili kahit isa sa mga gawa ko. Kantsaw ni Rima rito. Hayaan mo. Sa next exhibit mo, bibilhin ko na lahat ang paintings mo. Biro naman ito. Sabay pang nagkatawanan ng dalawa. Nag-usap pa ang mga ito ng ilang minuto tungkol sa mga painting exhibits bago nagpaalam na rin si Rima. Nice meeting you, Malka. And see you around, Aslan. Siya nga pala. Gusto ko ang looks mo ngayon. Very neat and clean. Hindi ka na mukhang gusgusin. Biro pa nito bago tuluyang umalis. Hindi niya alam kung saan napansin ni Rima na parang pilit lang ang pagkakangiti niya. Paano naman ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa sarili habang pinagmamasdan ng dalawa. Sa tingin niya ay hindi isang simpleng pagkakaibigan lamang ang namamagitan sa mga ito. Napansin niya ang pagkagiliw ni Aslan habang kausap nito kanina si Rima. Kakaiba rin ang titig ng lalaki rito. Nasa tinig din ito ang pagmamalaki. Ang layo yata ng iniisip mo. Hindi niya namalayang sa kanya na pala nakatuon ang pansin nito. Iniisip ko lang na may kamukha si Rima. At least may katotohanan ng sinabi niyang iyon. Alam namang sabihin niya rito ang totoong nararamdaman niya. Magkapatid si Rima at Iman, wika nito. Kaya pala magkamukha sila, lalo na ang mga mata at ilong sa loob-loob niya. Si Rima rin bang sinasabi mong girlfriend na nahulaan ni Mitchie na hihiwalayan mo? Hindi niya alam kung bakit pumasok yun sa isipan niya. Nagulat siya nang biglang tumawa ito. What do you think, Queenie? Pagkuway balik tanong nito sa kanya. Yes, lalong humalakak ito. Nainis siya kaya tinignan niya ito ng masama. Nang tumigil ito ay kinindatan siya nito. You're jealous, love. Anito na hindi niya alam kung tanong o deklarasyon. Tinignan niya ito ng diretso. Bakit ako magsiselos? I'm just curious, Aslan. At isa pa may mahal akong iba. Sagot niya parang sigurado. Subalit sa isang bahagi ng kanyang isipan ay naroon ang pagtutol. May lungkot na lumatay sa mukha nito. Hindi si Rima ang tinutukoy ni Mitchie, kundi yung pinsan niya. She's my college girlfriend. I couldn't hold on to our relationship. That's why we broke up. Isa pa, may ibang bagay na mas importante sa akin. Nabanggit ko naman sa iyo ang tungkol sa amin ni Daddy, hindi ba? Tumango siya. Gusto ko kasing ipakita sa Daddy na mali ang ginagawa niyang pagmamanipula sa buhay naming magkakapatid. He wanted to manipulate our lives, even our hearts. Marin ang pagkakasabi nito sa bawat katala. Gusto kong ipakita sa kanya na may sarili akong pag-iisip at gustong gawin sa buhay. And that I will become successful. Napakurap siya habang nakatingin dito. Kung gayon ay mas pinili mo ang bagay niya kaysa sa pag-ibig. Tanong niya na sinisiguro kung tama ba ang pagkakaintindi niya sa narinig mula rito. It's important for me to show what I have accomplished. And besides our relationship has end for, nakangiwing sumabad siya. You are such selfish lad. Aslan Iskanyo, you don't have to choose. Ang kailangan mong gawin ay mag-isip ng ibang solusyon. Hindi mo man lang ba inisip kung anong mararamdaman ng girlfriend mo? Naiinis siya rito dahil mas pinahahalagahan nito ang namagitang alitan nito at ng ama nito. Alam mo, pwede mo namang i-accomplish ang isang bagay na hindi mo dapat i-give up ang pag-ibig. Ang sabi nga nila, there's no greatest achievement in life rather than love. If you fell in love, that is your greatest achievement. It's like your stepping stone to fulfill your goal in life. Naka-accomplish mo nga ang gusto mo sa buhay. But beyond that, wala ka namang pag-aalayan because you are empty in the inside. Yes, you have your family and friends, pero syempre iba pa rin yung taong laging nakaalalay sa'yo. Mas masaya ang buhay natin kung na-accomplish natin ang isang bagay na kasama natin ang taong mahal na mahal natin. Mahabang sabi niya na may kasama pa rin pangalan. Matagal bago ito nakapagsalta. You know what, Queenie? This is the second time you lectured me about love. Ang una ay nung nasa ball tayo dahil sa ginawa kong hamon kay Luana. Nangingiting wika nito. So I guess you have to listen to me now. Mark my word, Aslan. You have to hold on to a love na makakatulong sa iyo para makamit mo ay isang bagay na importante rin sa iyong buhay. Nakaschedule ng araw na yun para i-deliver ang mga produktong ibibenta ni Malka. Nang dumating ang mayon ay kagad niyang ipinadala sa stockroom. Sa Lunes na siya magbubukas ng butik at maayos na rin ang partition na ginawa ng mga karpentero. Nag-iisip siya habang nakatayo siya sa gitna ng butik. Ilang beses na inilibot niya ang tingin sa apat na sulok ng dingding. May gusto kasi siyang baguhin doon. Gusto sana niya maglagay ng parang mural at hindi lang plain na kulay.
May nabuo ng design sa kanyang isipan. Ang problema na lang ay kung paano niya i-a-apply. Natigil lamang siya sa pagmamasid ng tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, ay may pananabik na sinagot niya ito. Bakit nandyan ka pa sa butik? Nagtatakang tanong ni Aslan mula sa kabilang linya. Nang sabihin niya kung nasan siya gayong palagpas 7:00 na ng gabi. Kagad naman siyang nagpaliwanag dito. Sige, huwag ka munang aalis at pupuntahan kita. Pagkasabi niya yun, ay nawala na ito sa kabilang linya. Hindi na tuloy niya nagawang pigilan ito. Wala pang kalahating oras, ay narinig niyang may kumatok sa backdoor. Parang ang bilis mo namang dumating. Aniya pagkatapos isang pagbuksan at papasukin. Nasa kamuning lang ako nang tumawag ako sa iyo. Ano nga palang problema at hindi ka pa umuwi? Wala na siyang nagawa kundi sabihin dito ang problema. I think the surroundings need a little color and brightness. Pakiramdam ko kasi ay nasa dungeon ako kapag pumapasok dito. Napansin din niyo ni Ginger at Paula nang puntahan siya ng mga ito. You want to repaint the wall, Queenie? Paniniguro ni Aslan. Mabilis na yan siyang tumango. Hindi lang sana pipinturahan ng basta-basta lang. I want it more creative and catchy. Parang gusto ko kasing ipakita sa mga magiging customer ko. Not home sila rito. It's like reminding them that there's more attraction and excitement beyond these four walls kahit saglit lang silang nagstay rito. Paliwanag niya. Hindi niya alam kung tama ang kanyang sinabi dahil wala naman siyang mabasang approval sa mukha nito. Sa halip ay pinagtuunan ito ng pansin ng 4 na sulok ng models. Yes, you are right. Pagkuway sabi nito, may mga sobra ka bang pintura dyan kahit yung mga nagamit na ng mga trabahador rito. Kahit nagtataka siya ay dinala niya ito sa backroom. Nang makita nito yun ay napailing ito. Kailangan ko pa ng ibang kulay, nito. Maiwan muna kita at bibili ako ng mga gagamitin ko. Siguro ay may bukas pang hardware na malapit dito. Oh no, sunod na napailing siya. Nakuha na niya ang gustong mangyari nito. Sinabi ko lang sa iyong napansin ko. Naghahanap na ako ng gagawa na yun. Hey, I'm a painter, remember. What's the use of having me if you are planning to hire someone else? Masasaktan naman ako kapag ginawa mo yun. I promise na mamaya lang ay wala ka ng problema. Maagap na sabi nito at ngitian siya. Okay, bibigyan na lang kita ng pambili. No, ako ang bahala. Bayaran mo na lang ako kapag kumita na itong butik mo. Maagap na tanggi nito at saka tumalikod na. Pagkaraan ng 15 minutos ay bumalik si Aslan. May dala na itong ilang pintura at bagong paintbrush. May dala rin itong pagkain para sa hapunan nila. I can't work with an empty stomach, love. Ito nang iabot sa kanyang isang paper bag. Bago ito magsimulang magtrabaho, ay kumain muna sila. Wala pa sigurong 30 minutos nang matapos sila. Nagsimula na itong magtrabaho. May paghangangang pinanood na lang niya ito. Dahil lang sabihin itong gusto siyang tumulong, ay pinigilan siya nito. Ngayon lang niya napanood kung paano magtrabaho ito. Nakaka-attract itong pagmasdan habang gumagalaw ang mga kamay nito. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang nadarama niya habang nakatitig siya sa nakatalikod na lalaki. The artist in him, the vision he carried in his mind of the walls transformed. The paintbrush was lifted in the flight. Wala itong sinundang pattern, basta gumagalaw lang ang mga kamay nito. He was applying the mixture of colors at random guided, all the time by his inborn feeling for design and the lessons and discipline self-expression. Habang pinapanood niya si Aslan, ay lumalakas yata ang atraksyong nararamdaman ni Rito, maging ang pagkabog ng kanyang dibdib. Napansin niyang may pagsuyo ang bawat pahid nito sa hawak nitong paintbrush sa dingding. Pakiramdam niya ay gumagaan ang kanyang puso. Kapag kuwan ay naalala niya ang mga tulong na ginawa nito para sa kanya, aaminin niyang nahihiya na si Rito dahil wala man lang siyang maibigay na kapalit. You're very nice to me, Aslan, and I don't know why. Parang wala siya sa sarili nang lumabas ang mga yun sa kanyang bibig. Akala niya ay hindi nito narinig yun, pero nagkamali siya dahil lumingin at itinigil ang ginagawa. Dahil ayokong iwan uli kita katulad ng ginawa ko sa nun. Naisip ko nga na siguro, kung hindi kita iniwan sa ospital ay baka mas natulungan pa kita. Kaya nga ipinangako ko sa sarili ko at sa iyo na hindi kita iiwan at lagi akong nasa tabi mo. Ngitian siya nito at saka muling ipinagpatuloy ang pagpipinta. Lumukob ang disappointment sa kanyang dibdib. Kung ganun tinutulungan lang pala siya ito dahil nakukonsensya at naaawa ito sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Iba kasi ang inaasahan niyang sagot mula rito. Gusto niyang marinig na ginagawa nito yun dahil pareho sila ng nararamdaman. Natigilan siya. Ano ba ang iniisip niya? At ano ba ang nararamdaman niya rito? Pag-ibig. Bigla siyang napatayo nang maramdaman niyang may gumapang na ibis sa kanyang paa. Hindi niya napansin ang lata ng pinturang iniwan kanina ni Aslan sa tabi niya. Natabig niya yun at tumapon.
Dahil sa pagagulat ay napatras siya at nabunggo naman niya ang tinutungtungan nito. Mabilis ang reflexes niya. Hinawakan niya ito dahil kaagad na pumasok sa isip niya na baka mahulog ito. Tama nga siya dahil nang mag-angat siya ng mukha para tingnan ito ay umuugoy na ang tinutungtungan nitong hagdanan. Mabuti na lang at mabilis na nakalapit sa isang partition. Subalit ang katabi nitong pintura ang nalaglag sa sahig, maging ang paintbrush na hawak nito. Tumilamsik yun sa kanya kaya nabahiran din siya ng pintura. Oh gosh, nakangingin sigaw niya. What happened? Nag-aalalang bumaba ito at nilapitan siya. Hinawakan ito ang kanyang kamay na dahilan para lalo yatang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pagdaitin ng kanilang mga balat. Pabali walang binawi niya ang kamay at napahawak siya sa kanyang noo. Nahihiyang napatingin siya rito. I'm so sorry, it's my fault. Mahinang sambit niya. May ipis kasing dumapo pa ako kanina, kaya ako nagulat. Parang ibig niyang matunaw na salubungan niya ang mga mata nito na matamang nakatitig sa kanya. I think you better go home, Queenie. Baka inaanto ka na dahil sa pagod. Suggestion nito. Pero wala kang kasama at nakakahiya namang iwan kita rito. Ang dami pa naman nagkalat na pintura. Don't worry na ako ang bahalang maglinis dito. And I promise na ako kaiba na ang butik mo bukas. Ikaw rin. Kung magtatagal ka pa rito, ay baka hindi lang ganito ang mangyari. Dagdag pa nito. Napalunok siya. Alam niyang walang mali siya ang sinabi nito. Pero sa kanya ay may ibig sabihin yun. Pumayag na siya sa gusto nitong mangyari. Natatakot din siya dahil baka mamaya ay masabi niya ritong mahal na niya ito.